Pumalo ulit si Bitcoin sa panibagong all-time high ngayong araw, lumipad sa lagpas 124,000 habang ang S&P 500 rin ay nagtala ng bagong record sa 6,457. Ang biglaang pag-angat na ito ay dumating isang araw matapos ilabas ang July US Consumer Price Index CPI. Year-over-year inflation ay nananatiling 2.7% kapareho ng June at mas mababa sa forecast na 2.8%, habang ang overall CPI month-on-month ay bumaba ng 0.2% kumpara sa 0.3% noong nakaraang buwan. Kaakibat nito ay pinakita ng CME FedWatch tool na ang market odds para sa isang rate cut ng Federal Reserve sa September meeting ay umakyat sa 93.9%. Sa pananaw ng maraming matagal ng crypto investor, ang mga yugto ng rate cuts at ang paglayo mula sa mahigpit na quantitative tightening ay historically parabola sa price action ni Bitcoin. Inaasahan din ng ilan ng implementation ng economic agenda ni President Donald Trump sa ilalim ng One Big Beautiful Bill ay magtutulak ng karagdagang paggastos, mas mataas na inflation at mas malakas na risk-seeking sa financial markets, mga instrumento na nakikitang bumubuhay sa demand para sa risk assets tulad ng BTC. Kasabay ng macro tailwinds, lumalakas din ang capital na pumapasok sa spot exchange traded funds. Ayon sa Farside Investor sa X, ang net flow sa Bitcoin ETF ay nasa roughly $65.9 million. Samantalang Ethereum instrument ay nakakita ng $523.9 million na share purchase nitong Tuesday. Noong Tuesday ding yon, ang Ethereum ETF ay nagtala ng una nitong $1 billion single day inflow. Kahit may pagbagal sa net flows ng Bitcoin ETF, nakapagtala pa rin ang instrument ng $1.02 billion na inflow simula Friday. Ang pinagsamang epekto ng lakas ng Ethereum inflow ay malinaw na nag-uudyok ng bullish sentiment sa buong market. Tinutulak pa itaas hindi lang ang BTC kundi pati na rin ang maraming altcoins. Sa derivatives at liquidity front, makikita ang dynamics ng forced positioning. Ayon sa liquidation heatmap ng Hypeblock, pinasok na ng Bitcoin ng short liquidation cluster na nagsisimula sa roughly 122,500 at may runway papataas para sa forced closure patungong 125,000. Dagdag pa rito, tinataya ng CoinGlass na halos $2 billion na short position ang nanganganib na maliquidate kung itutulak ng mga traders ang BTC price sa ibabaw ng liquidity cluster na nasa bandang 125,500. Sa pag-akyat ng price sa bagong all-time high, umakyat ang market capitalization ni Bitcoin sa lampas $2.4 trillion habang ang kabuuang crypto market cap ay nasa all-time high na around $4.15 trillion. Isang indikasyon na hindi lang ito simpleng rotation kundi lumalaki mismo ang pie. Habang mainit si BTC, kapansin-pansin din ang network side dynamics ni Ethereum papunta sa $5,000 na target zone. Ang Ethereum ay naguulat ng pagtaas sa daily activity. Ayon sa Nansen, ang daily average transaction count ng Ethereum mainnet ay nasa lampas 1.7 million transaction, malapit sa historical high. Sa kabilang banda, ipinapakita ng datay na ang mga Ethereum Layer 2 networks tulad ng Arbitrum at Base ay nag-register ng higit sa 3.4 million at 8.6 million transaction respectively. Samantalang ang Aptos, isang competing layer 1, ay may 3.8 million transactions nitong Monday. Sa kabila nito, nananatiling relatively flat ang active addresses sa Ethereum L1 sa bandang 400,000 hanggang 600,000 mula pa noong 2018 na may occasional spikes above 1 million. Pinahihiwatig nito na malaking bahagi ng traffic ay nasisipsip ng mas murang networks at nahahati ang user mindshare ay nakakaapekto sa protocol revenues at nagtutulak sa mga stakeholders na suriin ang mas angkop na strategy para sa smart contract-based layer. May structural lessons kung bakit ganito ang daloy. Mula 2022, bumagsak ang base layer fees ng Ethereum na lalo pang pinabilis ng Denton upgrade noong March 2024, isang pagpapahusay na malaking nagbawas ng gastos para sa L2s. Natural, ito'y nagbigay incentives sa users na lumipat na mas murang rollups at sidechains para makatipid sa gastos na dating pumapalo ng hanggang $50 per transaction sa congestion. Idagdag pa ang pressure mula sa high throughput L1s tulad ng Solana at Sui na nakikipag-agawan sa mindshare
share at liquidity. Narito ang isang mahalagang paalala mula kay Polygon Labs CEO Mark Boyron. Ang direktang pakikipagkarera sa throughput metrics ng mga next-gen L1s ay maaaring dangerous para sa Ethereum. Isang pahiwatig na mas mahalaga ang matibay na balancing scaling path kaysa sa raw TPS arm race. Sa retail at institutional attention, umiinit din ang interes sa altcoins, dampas sa BTC at Ethereum. Ayon sa Google Trends, ang altcoin search ay nasa pinakamataas mula 2021 at ang Ethereum interest ay nasa 2-year peak. Historically, ang ganitong mga surge sa search interest ang sumusunod kapag lumalawak ang participation. Halimbawa, sa early 2018, sumabog ang altcoins queries ilang buwan pagkatapos ng late 2017 BTC peak sa gitna ng ICO boom. At sa early 2021, isa pang kilalang alon ang nakita habang sumisiklab ang DeFi, NFT at mga large cap alts tulad ng Ethereum, Cardano at BNB. Hindi nito direktang pinapahiwatig ang direksyon ng price, pero malinaw na marker ito ng retail curiosity at posibleng onboarding sa susunod na leg ng market. Kasabay nito, mabilis din ang galaw sa regulated product pipeline. Sa unang kalahati ng 2025 pa lang, ang US regulators ay nakatanggap ng hindi bababa sa 31 altcoin ETF application. Isang senyales na lumalawak ang institutional appetite bukod kina Bitcoin at Ethereum. Sa mga notable filings, nag-propose ang Canary Capital ng SUI Spot ETF na direktang nagtatrack ng SUI token. Sumunod, pumiling ang CBOE BZX ng approval para i-list ang fund na yon na posibleng maging unang US ETF na may direktang SUI exposure. Samantala, naghain ang Nasdaq ng kinakailangang papeles para sa 21 share spot SUI ETF formal na sinimulan ang SEC review process. Sa odd setting, optimistic ang Bloomberg Intelligence duo na sina Eric Balchunas at James Seyfarth. Tinataya nila na mataas hanggang 95% ang tsansang ma-approve ang mga panukalang funds para sa Solana, XRP at Litecoin. Para naman sa iba pang mga application, kabilang na ang Dogecoin, Cardano, Polkadot, Hedera at Avalanche, pumaabot sa as high as 90% ang approval odds. Kung magmamaterialize ang mga ito, posibleng magkaroon ng bagong demand channels para sa non-BTC Ethereum blue chips na maaaring magpababa pa ng Bitcoin dominance at mag-amplify ng sector rotations. Hindi lang ETF ang kwento sa institutional side, nagbabago rin ang corporate treasury playbook. Maraming kumpanya ang hindi na lang nag-iipon ng BTC. Mas madalas na rin nakakakita ng Ethereum sa balance sheets at kadalasan ay nakastake upang kumita ng dagdag na yield. Kabilang sa mga pangalang binanggit ang Metaplanet, Bitmine at SharpLink Gaming. Mga kumpanyang collectively humahawak ng billions of dollar worth ng Ethereum at sa maraming kaso ay actively nakastake ang holdings na iyon. Hindi rin confined sa Ethereum mga trend na ito. Ilang kumpanya kabilang ang UPEXC at DeFi Development Corp ang agresibong nagtatayo ng Solana position bilang bahagi ng digital treasuries nila. Tinatayang malapit sa 1 million Solana ang hawak ng DeFi Development Corp, worth about $200 million sa mga presyong nabanggit at nakastake para sa additional yield. Tinaas naman ng UPEXC ang sole holdings nito sa 2 million noong July at karamihan nito ay nakastake din. Sa network economics, umaangat din ang papel ng Chainlink bilang treasury adjacent asset. Inilunsad nitong August 7 ang Chainlink Reserve, isang mechanics na nagko-convert ng usage fees at enterprise payment sa link upang palakasin ang pangmatagalang sustainability ng network.